Pansit Canton. Si Lenlen ay isang napakasosyal na tao, palaging kasama sa mga gathering at event. Kahit na maraming nagpapahiwatig sa kanya, wala pang seryosong lalaki ang dumating sa buhay niya. Sabi nga niya, isa lang naman ang habol ng mga lalaki sa akin. Wala na bang matino? Sa isang church gathering, na-meet niya si Dave. Hindi kagwapuhan pero malakas ang appeal. Hindi rin macho, pero sakto lang ang katawan na may kaunting tiyan, dad bod, ika nga. Sa unang pagkikita pa lang, nakatabi ni Lenlen si Dave at nahawakan pa ang kamay. Parang may kakaibang kuryente ang nadama ni Lenlen sa simpleng hawak na iyon. Nagkita ulit sila ni Dave sa isang convenience store. Habang nag-uusap, biglang nagtanong si Dave, pwede ba tayong maging magkalaro sa Honor of Kings? Nabigla si Lenlen, paano mo nalaman na yon ang paborito kong laro? Huwag kang mag-alala, sagot ni Dave, napapanood kasi kita sa FB stream. Kaya alam ko fave mo yon. Ako naman casual lang pero enjoy, gusto ko laging may kalaro. Simula noon, naging malapit sila sa isa't isa. Madalas silang naglalaro ng Honor of Kings tuwing gabi, nagkakantsawan at nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap sa buhay. Napansin ni Lenlen na mabait si Dave, at kahit hindi siya kagwapuhan, ay mayroon itong kakaibang karisma na humuhumaling sa kanya. Sa bawat oras na magkasama sila, unti-unting nahulog ang loob ni Lenlen kay Dave. Isang araw, niyaya ni Dave si Lenlen na mag-dinner sa apartment niya. Dahil matagal na rin silang magkausap at halos kilala na niya si Dave, bukas loob na pumayag si Lenlen. Pagdating sa apartment ni Dave, napansin ni Lenlen na malayo ito sa syudad at tago ang lokasyon. Medyo kinutuban siya, pero naisip niya, nakaon naman ang GPS ko, kung sakali man may mangyari, madali akong mahanap. Pagkapasok nila sa loob ng apartment, napansin ni Lenlen na walang handang pagkain. Lenlen, pasensya na, nakalimutan kong mag-order sa Grab. Pero may paborito akong Lucky Me Pansit Canton sa cabinet. Pwede ba yon? Tanong ni Dave. Napaisip si Lenlen, kasi noong huling beses na kumain siya nito, napabanyo siya ng ilang beses. Pero dahil nagugutom na rin siya at matagal na rin mula noong huli siyang kumain ng Pansit Canton, pumayag na rin siya. Sige, okay lang, sagot niya. Habang nagluluto si Dave, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga paboritong laro at mga pangarap sa buhay. Sa bawat sandaling magkasama sila, lalong nahuhulog ang loob ni Lenlen kay Dave. Naging masaya ang kanilang hapunan, puno ng tawanan at kwentuhan. Ramdam ni Lenlen ang pag-aalaga ni Dave sa kanya. Napakagaan ng pakiramdam niya na parang nasa tamang tao na siya. Nang maluto na ang Pansit Canton, sabay silang kumain at nag-enjoy sa kanilang kwentuhan. Ngunit pagkatapos kumain, biglang kumirot ang tiyan ni Lenlen. Sinubukan niyang hindi magpakita ng discomfort pero hindi niya mapigilan. Lenlen, maliligo lang ako sandali. Feel at home ka lang dyan, sabi ni Dave habang papunta sa banyo. Okay, sige, sagot ni Lenlen, medyo kinakabahan pa rin sa mga nararamdaman niyang kakaibang presensya sa apartment. Habang naliligo si Dave, naramdaman ni Lenlen ang pagkirot ng kanyang tiyan. Nakalimutan niyang tanungin kung saan ang CR, kaya't napilitan siyang maghanap mag-isa. Habang nagmamadali siyang maglakad sa hallway, napansin niya ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Hindi niya mapigil ang sumilip sa loob, at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Sa loob ng kwarto, may mga nakasabit na kadena, mga kade ng bakal, at iba't ibang kasangkapan na tila ginagamit sa pagpapahirap. May mga lubad, posas, at mga kutsilyo na nagmimistulang mga kagamitan sa torture. Nawala ang sakit ng tiyan ni Lenlen sa tindi ng takot na nadama niya. Nanginginig siya sa takot, ngunit pinilit niyang kalmeyan ang sarili. Agad niyang isinara ang pinto ng dahan-dahan at humanap ng paraan palabas. Tumunog ang tubig mula sa shower, senyales na malapit nang matapos si Dave sa kanyang paliligo. Habang naglalakad pabalik,